Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan dako o lugar ka man naroroon ngayon, ang panalangin ko po ay ang pagpapala ng Diyos sa iyo at sa ating pag-aaral ngayon ng sulat ni Apostol Pablo para kay Tito. Panalangin ko rin po na buksan at bigyan ng liwanag ng ating Panginoon ang ating puso at isipan sa kalooban niya sa kanyang salita na ating pag-aaralan. Importante po nating tandaan na ang ating pag-aaral at pangunawa sa salita ng ating Diyos ay higit nating mapapagbuti sa pamamagitan ng ating matyagang pag-aaral sa konteksto. Mahalaga din po na ating tandaan na ang pagbabaliwala natin o hindi natin pagpansin sa konteksto ay ang dahilan sa mali nating pangunawa sa itinuturo ng Biblia. Tungkulin po natin na ituro ang itinuturo ng Biblia at hindi ang gusto nating ituro. Okay po, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng verses 12, 13 at 14 ng chapter 1, atin po munang balikan sandali ang ating mga natutunan sa nakaraan nating pag-aaral sa verses 10 at 11. Noong pong nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin sa mga talata ng verses 10 and 11 ang puntong binibigyang diin o ang bilin ni Pablo kay Tito tungkol sa tungkulin ng bawat mananampalataya na ipagtanggol ang pananampalataya o ang manindigan laban sa mga manlilinlang. Nakita rin po natin kung paano po inilarawan ni Pablo ang pagkatao ng mga huwad na guro na nakakalat ng maling turo sa isla ng Kreta. Nalaman din po natin sa ipinahayag ni Pablo sa verse 11 ang mga idinudulot ng mapanira at mapanlilang na katuruan ng mga huwad na guro na ito. At ngayon naman pong linggong ito, atin naman pong pag-aaralan at susuriin maigi ang verses 12, 13 at 14. Ang ikalawa pong bahagi ng 3-part series ng huling seksyon ng chapter 1 ng Tito o ang verses 10 to 16 na pinamagatan kong pagtatanggol sa pananampalataya, manindigan laban sa mga nalinlang. Pero bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ng verses 12, 13 at 14, atin po munang basahin ang kabuuan ng huling seksyon ng chapter 1. Ang verses 10 to 16 para po lalo tayo mabigyan linaw sa konteksto ng talatang ating pag-aaralan. Okay po ba yun? Okay, basahin po natin ang Tito, Kabanata 1, talata 10 hanggang 16. Basahin po natin. Sapagkat maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli. Dapat patigilin ang kanilang mga bibig sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa masamang pakinabang. Sinabi ng isa sa kanila, ng isang propeta mismo nila, ang mga taga-Kreta ay laging mga sinungaling, masasamang hayop, mga batugang matatakaw. Ang patotoong ito ay tunay dahil dito'y mahigpit mo silang sawayin upang maging malakas sila sa pananampalataya na huwag makinig sa mga katang-isip ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagtatakwil sa katotohanan. Sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis. Ngunit sa marumi at hindi nananampalataya ay walang anumang malinis, kundi ang kanilang pag-iisip at budhi ay pawang pinarumi. Inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay kinakaila nila. Palibasa ay sila'y kasuklam-suklam, mga masuwayin at hindi naangkop sa anumang gawang mabuti.